Punong-puno to ng paninda. Hey, what's up mga kabulkit? Kumusta kayo dyan? Kumusta ang inyong mga negosyong vulcanizing shop? Ngayon, ang inyong kapwa kabulkit ay dumayo dito sa Goa, Camarines Sur dahil meron tayong kapwa kabulkit na nag-avail namin ng 80-ton pneumatic jack at isang 1-inch impact wrench na ang lakas ay 6,800 Newton meter. Ngayon ay hindi ko na papatagalin pa. Nais kong ipakilala sa inyo ang ating kapwa kabulkit. Ang para sa akin, dahil nakita ko ang kanyang shop, magaling tong negosyante. Mamaya hihingi tayo sa kanila hihingi tayo ng advice sa kanya kung paano mapalago ang ating mga vulcanizing business. Kapatid, Mga kapwa ko kabulkit. Ako nga po pala si Jason Ranyola Padillo. Sonto, Barangay Matakla, Goa, Camarines Sur. May munting vulcanizing shop. kapatid, ilang taon na tong shop mo? Anong taon nagsimula? Bali boss, 4 years na din. Awa ng Diyos. Existing pa din. Since 2022 bossing. Anong po una nagsimula? Actually, bossing, ang puhunan ko nung magsimula ako, siguro more or less mga 200K. 200K. O para sa pag-umpisa ko kasi bossing ng tong shop, vulcanizing shop. Kumuha na kagad ako ng tire changer. Ah. Tsaka yung may compressor, tsaka mga ilang pirasong buti pang display. Yun lang bossing, more or less 200K. Nagsimula ka 200K, pero wala kang tireman. Ikaw lang mag-isang gumagawa. Wala pa akong tireman nung time na yun bossing. Pero yung bayaw ko, na siya ring nagturo sa akin ng negosyong vulcanizing shop, may kumpare na galing sa kanya mismo na Nirekomenda sa'yo. nirekomenda sa akin. Baka pwede mong shoutout yung pinanggalingan ng iyong skill sa pagbubulkanize. Yung bayaw, shoutout kay Bayaw Greto Gonzaga dyan sa Tagig. Mga kabulkit, napansin ko, ang ganda ng shop niya. Punong-puno to ng paninda. Ganitong setup, simple lang, pero basta, ang sarap sa pakiramdam. Makita mo ang shop mo na punong-puno ng paninda. Eto nga pala mga kabulkit, ang in-order ng ating kapatid, 80-ton pneumatic jack at isang set ng 1-inch pneumatic impact wrench. Ngayon kapatid, 4 na taon ka na. Oh boss, apat na to na. Sa 4 na taon, magkano bang kitaan ngayon? Simula nung nagsimula ka, ano bang naging improvement sa kita? Di ko masasabi kung ilang digits boss at specifically. Pero maganda naman, awa ng Diyos. May time na minsan halos wala. May time naman na Paldo. paldo. Yun! Kaya yun ang sabi ko, ang napansin ko kasi sa gantong negosyo bossing, dapat consistent tayo. Hindi natin alam yung pasok ng mga customer. Kaya Kumbaga, dapat consistent talaga. Oo. Bukas lang tayo ng bukas. kahit naman ako, nung nagsisimula pa lang ako, halos ayaw ko magpahinga kahit linggo. Opo. Kasi may technique kasi dyan. Once na na-straight mo ang linggong yan, merong mga tao na maalala ka na pag linggo, bukas pa pala to eh. Yan. Kaya ngayon, pag may customer silang nakita o napagtanungan sila ng customer na, saan kaya rito may bukas na shop? Yung customer mong nagpagawa siya ng linggo, ituturo ka nun. Opo. Tama. Doon ka kay ganito kasi Bukas pala. kahit linggo, Oo. nagbubukas pa yon. Yun ang sa sekreto. Yan. Kapatid, personal tong tanong. Opo. May asawa ka na? Meron na. Ay, pero hindi pa kami kabulit kasal. Meron na din. Sa buyo din. May, yun, ano pa lang, magpo-4 months pa lang si baby. Ay, wow, congrats. Congrats. Salamat kabulit. Ito mga kabulkit, ako, 10 years na ako sa vulcanizing business. Pero nag-start ako at the age of 10.
Pero nagkaroon ako ng sariling shop 2015. May mga paninda rin ako. Pero sabi ko nga sa inyo, nang makita ko ang shop nito, kasi madami na akong na-delivera na machine, madami na akong napuntahan ng mga vulcanizing business. Pero ito yata ang napag-deliveran ko na talagang, ewan ko ba, ang sarap tingnan. Ang sarap tingnan kasi punong-puno ng paninda. Kung makikita nyo lang kung personal ko makapunta rito, yung espasyo niya, makipot na. Kaya ngayon mga kabulkit, sabi ko nga sa inyo, tatanungin natin siya kung anong may papayo mo sa mga nagdadalawang isip nating kapwa tireman na gusto magsimula pero merong doubt o merong pag-aalinlangan dahil syempre negosyo yan, baka takot malugi. Kapatid, anong pwedeng may advice sa ating mga kapwa kabulkit? Sa ma-advise ko lang, boss, sa future ng mga tireman natin na nagbabalak magkaroon din ng sariling shop, tuloy nyo lang sa kung ano yung ano nyo, pinapangarap nyo, goal nyo, tuloy lang. Basta walang, pag nagnegosyo kasi tayo, sa akin, almost 2 years ko, nagsimula ako, wala akong ano busing sa, ano na to, sa larangan na to. Wala kang masyadong alam. Wala akong masyadong alam. Ultimo magbaklas kabit ng gulong dyan sa tire changer, hindi ko alam. Asa lang sa tireman. So, na-encounter ko din na minsan, given na yung trabaho, kung ayaw ka talagang anuhan ng tireman mo, yung pa-importante ba? Yung ano, yung kahit nabigyan mo ng magandang laban, basta talaga wala kang idea sa ano, siguro inoisip nila na, ay wala naman tong alam. Parang inabuso ka pa. Ganon. Siguro, pwedeng ano, kasi ano naman magkabulgit yung term na gano'n. Hindi naman totally gano'n na ano. Pero, yun lang ang ano ko, yun lang ang sa gantong larangan ng hanap buhay. Much better talaga na magsimula ka, at least marunong ka na rin sa mga yung mga basic mga basic na ano. Kasi katulad ko, nung panahon nagsimula ako, halos walang pahinga talaga kahit gabi. Pag ano, gawa ka. Almost 2 years ko din kasi kabulgit na ano. talagang Ako lang mag-isa. sakripisyo. Sakripisyo. Halos yun, sabi mo nga, kahit linggo, Bukas. bukas. Kasi ang goal ko talaga is maka-build ng customer. Makilala ka. Makilala. Oo. Kasi kung gagawin natin, ugaliin natin yung ano, yung parang patay sindi, walang mangyayari. Kahit naman siguro sa anong larangan ng negosyo. Totoo yan. Tsaka, ang mas the best talaga, marunong tayo. If ever man naiwan tayo ng tireman natin, tao natin, alam din natin na ipagpatuloy yung ating hanap buhay. Di ba? Sabi ko sa inyo sa negosyo, mas lamang na ikaw mismo may alam. Kasi kung asa lang tayo sa tao, wala, pag iniwan tayo, tingga rin tayo. Yun, given nga yung mga produkto natin. Paninda natin, given. Kasi karamihan ngayon kabulkit, di ba? Papa-install ng gulong, bibili ng gulong. Hanap nila yung ano na, yung isahan na. Mag-install na rin. Kung wala tayong tireman, wala tayong alam sa pagkakabit ng gulong, hindi tayo mabibilhan yan. Makalampas pa yung... Kaya inaral ko talaga kabulkit. Inaral ko siya ng mga siguro 1 month na baklas kabit. May given akong mags dyan. Tapos yung pinagpalitan na gulong. Sabi ko, sa akin naman itong mga makina. Ano kung masira? At least matututo ako. So, talagang inaral ko maigi kabulkit. So ngayon, bossing, kahit ikaw na ang pinaka-boss, ikaw ang owner, kapag nakita mong marami ng customer, gumagawa ka pa rin. Oo, gumagawa talaga ako dyan. Diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kabulkit. Gumagawa talaga ako dyan, boss. Hindi lang siya ordinaryong boss na uupo lang diyan sa mesa niya, sa upuan niya, titingnan niya yung customer na pila na diyan. Kasi ako ganun ako mga kabulkit. Once na makita ko nahihirapan yung tireman ko, kasi galing ako sa trabaho ganyan, alam kong pagod. Ngayon, kapag nakita kong pila ng customer, hindi ko matiis na hindi ko gumawa. Tsaka,
Tsaka, boss, may mga technique tayo na mas mapapadali ang trabaho. Yun. I-share natin sa ano natin, sa tao natin. Kaya napapadali ang trabaho at alam natin na walang back job. Yun ang i-avoid natin yung back job kasi mahirap yun. Oo. Oo. Kasi pa ang back job kasi, alam nyo mga kabulkit, mas naaalala ng customer o ng kliyente natin yung back job. Yes. Pero tama. yung good deeds o nagawa nating maayos, oo, naalala yon, pero yung pinaka back job talaga, naku po, yung tatatak sa isip nila yon. yung worst case o worst scenario, Oo. worst case scenario na nangyari. Ako Yun ang naman, mahirap. oo. Anong ginagawa mo pag mayroong back job? Anong nagiging Pag balik may mo? back job bossing, halimbawa, kasi hindi naman talaga natin totally ma-perfect yan. Tama, tama. Pag may back job, kung dito, halimbawa, kung nagka-back job ba, nagka-problema sa tao, libre na yon. Tsaka yung minsan yung pyesa nga, nauwi pa minsan sa pyesa na nagka-problema lang sa simpleng ganto, nadama yung mga pyesa. Napalitan ko yon. Very Ayaw good. kong masira sa Yun. Tao. Narinig niyo yan, ha? kasi mahirap. Mahirap mag-build ng Customer. customer. Yun ang pinaka talaga. Kasi hindi naman natin totally lahat talaga mapiplease yung customer. Pero once na ginawa natin talaga sila ng magandang serbisyo, magandang pakikitungo, yun ang magbibuild ng negosyo. Ang ganda ng sinabi niya. Nagbabalak magkaroon ng vulcanizing or may given na vulcanizing ngayon, ang ito pang idadagdag ko. Kumbaga, sa ganito kasing hanap buhay, minsan meron, minsan wala, pero pasalamat lang tayo. Tuloy lang tayo. Sabi nga, consistency is, kumbaga, yun ang mag-aahon sa atin sa nakakapagod talaga. Pero wala yung pagod. Pagdating ng hapon na may bibilangin tayo. May Yun. pupuntahin tayo. Ang sarap nun. Yun. Ang mapapayo ko lang, pag nagnegosyo tayo, kahit anong klaseng negosyo, i-set aside na muna natin yung mga hindi kailangan. Unahin natin yung mas kailangan ng shop natin o ng negosyo natin. Iwasan natin yung mga bisyo. Yun. Yan. Yun, Yung bisyong, Ulitin niyo yan, ha? okay lang naman yung yung inom, pero yung sugal na involvement pera na halimbawa, sugal na sabong, sugal na kung mga baraha, ganyan, i-avoid nyo yun. Kasi Aray. walang yun. Aray ko, tinamaan ako dun. Wala talagang may yun, boss. Walang may yun. Once na nag-negosyo tayo. Kasi, ako dito, ang iba kong produkto, consignment. Minsan kasi, ang hindi nila alam, mayroon kasi mga tao na yung mga nakilala na rin ako na akala nila yung hawak nilang pera is kanila na. Tubo lang tayo doon. Tama. Binigyan man tayo ng 30 days, 60 days, 90 days, sabihin natin, terms. Percentage lang tayo doon sa pera na hawak natin. Let's say may 50 mil tayo. Hindi sa atin yun. Totally. Kasi kung consignment lang yung paninda natin, percentage lang tayo doon. Kung ginastos natin yon, Tapos. wala tayong babayad doon sa supplier. Yang kapatid ang nagiging problema ng ibang shop owner. Yan, Hindi yan. nila alam mo yung tukso, yung disiplina sa pera, Oo, tama. hindi nila naintindihan yan. Oo, boss. Tama yon. Kaya yun ang pinakaano ko talaga, boss, na pagpasok ko sa negosyo na ganito, mas maigi talaga na yung mga hindi kailangan, natin yun. Huwag tayong gastos ng gastos. Ang ginagawa ko kasi, boss, every time na nag-inventory ako, kung may pumasok, kahit malaki man yan o malaki man yan o maliit, basta kaya mag-purchase ng kaya magdagdag sa produkto, idadagdag ko yun sa produkto. Hindi Very sa kung good. anong, for example, ngayon, bossing, nagkumuha ko sa'yo ng machine. No. Kumbaga, mas mapapagaan yung trabaho namin ito. Mas mapapagaan, mas mapapadali. Mapapabilis, Saka yung quality ng trabaho, nandun. Tama. Oo. Yun lang ang ko, bossing. Talagang tsagain lang natin every time na nahihirapan tayo. Yung tipong, kasi dumating na din sa akin minsan, bossing, yung susuko ka na, parang gusto mo na sumuko, pero hindi ako nauwi sa yung umayaw. Dapat pala
Kung kailan ka pasuko na, doon mo tirahin ng ano, doon mo bigyan ng i-full blast mo na doon. Doon talaga mag-focus ka na. O mag-focus ka na. Kasi, ano yun eh, alam mo yun, sa negosyo, lahat dadaan sa isang yugto na talagang problemado ka. Totoo. Ngayon, susubukin ka niya kung ano ba to? Down ko, titigil ko na? O ipapatuloy ko pa? Patuloy pa. Ngayon, para sa akin, ang lahat kasing problema, may solusyon yan. Pag pagod ka, pahinga mo utak mo. Kasi andito yan. Kapag problemado kasi tayo, hindi tayo makapag-isip ng ayos. Kahit isip tayo ng isip ng solusyon, hindi yan kusang darating. Kumbaga, bigla lang yan bibling sa isip natin, ito pala yung solusyon. Magbo-blow na lang sa isip natin, Kabulkit. Tama. Basta yon, mga future gusto mga tireman na gustong-gusto na rin na magkaroon Magsarili. ng kahit malit na shop. Kasi doon naman nag-uumpisa bossing eh. Oo. Yun lang, dapat maging tayo, focus tayo doon. Kung ano sinimulan natin, kung ano yung gusto natin marating, trabahuhin natin. Wala yung pagod. Kasi sabi ko kanina, pag yung pagod, pag nawawala yan, pag dumating yung hapon na may bibilangin ka, kukumpitin ka, Totoo. tapos doon ka na lang, doon mo sundutin ng yung pagod, sundutin mo ng isang Red Horse. May bandit din, men. Yun lang. Ang sarap na nun. Yun lang kasi ang naging ko, boss, nung 2 years na halos na sinulo ko to. Yung pagod talaga, totally nandyan. Pero, may susurvive natin yan. Basta, may plano, may goal talaga tayo na gusto natin marating. Makuha. Pero kung yun, papasok ka sa negosyo, kasi may puhunan ka, papasok ka parang nadala ka lang ng hype. Hype. Tapos, pag dumating yung time na halos 1, 2, 3 araw kang walang Kita. titigil ko na lang to. Wala yan. Wala. Kahit anong negosyo pasukin mo, busing. Pagka ganyan ang mindsetting natin, walang mangyayari. Lalo sa vulcanizing, nagsisimula ka, baka nga, ang 6 na buwan mo, yung kita mo wala pa. Talagang Yan. hindi mo pa makikita yung ROI mo. Pero kailangan mo talagang magsakripisyo nga kasi ang negosyo, Tama. sakripisyong pagkatodo-todo, tiyaga, at patuloy na pag-aaral. Yun ang ano. Ko busing, palagi lipas sa yun siguro mali ko na din sa sobrang sipag. Minsan nanangalin ako busing alas 3, alas 4 ng hapon, lalo kung may Fasting ka na nun. ang ginagawa ko lang kung may biskwit. Yun lang, biskwit tapos tubig. Okay na yun, at least yung kalabusot mura. Pagdating naman ng pagka wala ng customer hapon, bakbakan ko na sa pagkain yun. Ano ang kalimitang nagiging problema mo sa mga customer natin? Magandang katanungan yan, Kabulkit. Yun ang na-encounter ko dito, bossing, na na-encounter ko na problema na yung uutangan ka na Pakinggan nyo uutangan ka ng gulong or kung produkto dyan, tapos sasabihin babayaran sa gantong araw o gantong petsa, tapos hanggang sa makalimutan na or ewan ko nakalimutan ba or kinalimutan lang. Yun na. Marami kasi yung ang customer ko dyan na dati na 1 to 4 ata na basis, good terms kami doon sa 4 na cash to cash. Nung panglima, inutangan ako busing 2 gulong, brand new, pang multicab. Tapos, sabi niya, babayaran sa gantong petsa, after Holy Week, hanggang sa ngayon, naging lang yun, alaala ko. Pero sa kanya, siguro, ramdam, alam niya yun? Alam niya yun. Kasi negosyante din. Negosyante rin siya, busing. Talagang, ano lang yun? Yun ang na-encounter ko lang dito, bossing, yung mga utang-utang, tapos yung may mga, bumili ng interior, pakabit ng interior, kulang ng 50, yung sabi di pong babalik, ganyan, vulcanize, gano'n, babalik, yun. Walang bumalik. Saka yung mga umuutang ka, marami pa dito, bossing, sa kaha, yung mga ideas na hinihingi ko. Nako, relate na relate ka. Karamihan yung kay President Digong dati yung National ID? National ID, yan ang karamihan dito sa akin.
Lahat tayo nararanasan ganyan na iniiwan yung ID. Oo, tama yan. Ako naman, ginagawa ko kasi, kung hindi ID, cellphone yung pinapaiwan ko. Yan, yung Kasi siguro lumabalikan yan. o lisensya. Oh, lisensya. Yan. License tapos Cellphone. cellphone. Yan dalawang yan. Yan. The best talagang iwan yan. Kasi, Tama, bossing. Kasi ngayon, natuto na ako. Ganyan na rin ginagawa ko. Kung hindi cellphone kako ang iwan nila dyan, or kung wala silang cellphone, wala silang lisensya, yung mismong motor o anong, yan. ayan ang iwan. Kasi hindi natin mamalayan, bossing, kung pagpapatuloy natin yung ganong Cycle ng ano. cycle ng ano natin, kung masyado tayo malambot, Wala. hindi naman masama yun. Pero tayo naman ang madadalhan. Dala kasi puhunan lahat. Dala puhunan lahat. Yung pagod natin, yung puhunan natin, madadala. Totoo. Yan ang sabi nga, darating yung ano, kung patuloy tayong ganon yung ano natin, yung attitude natin sa Kung di natin babaguhin yung sistema yon, kung hindi natin babaguhin yung sistema yun, wala. Mamalayan mo, wala na yung ano mo, mga oh, wala nang laman ng stante mo, Wala yung naman. pera, wala kang Wala, mapapaikot na pera. yan, Bagsak yung cash flow mo. wala talaga. Ngayon kapatid baka pwede mong i-shout out lahat ng nandito sa lugar mo para mas lalo kang makilala ng ating buong Pilipinas, makilala ang iyong Kino Vulcanizing Shop. Oh, shout out dyan sa mga kabarangay ko dito sa Matakla or sa mga karating barangays. Sa may mga ano dyan, sa may mga trucks dyan, mga SUVs, motorcycle, tires. Punta lang kayo dito sa may Matakla, sa Zone 3, Barangay Matakla, Guwa, Camarines Sur. May mga ano din ako dito, may mga surplus na gulong, mga branded na gulong, mga China, mga Thailand made na gulong, may sabi nga may local, may branded. Dito lang sa shop sa Matakla. Kaya sa lahat ng tracking dyan, kung meron ka kung bus company o kahit anong mga Yan. heavy equipment na naghahanap ka ng mabilisang trabaho, punta kayo dito sa Kino Vulcanizing Shop dahil umorder siya sa amin ng Wheeler Power Tools. Isang 1-inch, 6/8 pneumatic impact wrench at heavy duty 80-ton pneumatic jack. Kaya hindi na mahihirapan, hindi kayo maabala, sigurado mapapabilis ang trabaho dito sa Kino Vulcanizing Shop. Kapatid, maraming salamat. Boss, salamat.